Magandang araw mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. So mga ka-sounds, kung makikita ninyo dito, ito yung ating Broadway EQ2318, yung 31 band na equalizer ng Broadway. So ngayon, nasa 1 year and ilang months na rin yung ating equalizer na ito. Hindi pa natin ito napapakita sa ating YouTube channel kung ano yung laman niya. So ngayon, i-check natin kung ano yung laman ng ganitong klaseng equalizer ng Broadway. Actually, yung ating equalizer na ito, inalagaan ko to ng gusto na hindi siya masira. So ngayon, wala pa naman siyang diferensya pag ginagamit natin siya sa full sound setup natin. Bali, ano lang muna tayo dito. Wala muna tayong mga sound check. Bali, sa sunod na lang tayo mag-sound check ulit. Pakita lang muna natin yung mga laman ng ating mga processor dito. Sa sunod, yung ating 215 naman yung ipapakita natin dito at ang isang crossover pa ng Broadway. Siguro sa sunod na video, pagsabayin na natin yung isang crossover na yun ng Broadway tapos yung 215 na equalizer. So tanggalin lang muna natin yung kanyang mga screw mga lods. Mabuti lamang meron na tayo ditong drill, so madali lamang yung pag baklas ng mga ganitong klaseng screw natin mga idol. Tapos napakalakas pa ng ating drill na ito. Sa mga gusto palang mag-order nito, punta lamang kayo sa TikTok account ko. Hanapin nyo yung video about dito sa impact wrench natin. Tapos i-click nyo lang yung yellow basket. So yan mga lods, Battle Paupa Sound System pa rin yung aking pangalan din sa TikTok. So yan mga idol, no? Bali nabuksan na natin dito yung ating takip niya. Natanggalan natin yung mga screw. So ngayon, reveal na natin kung ano ba yung laman ng ating equalizer na ito ng Broadway. So yan mga idol, baklasin na natin yung takip niya dito. Ito yung laman ng ating Broadway na EQ231A. Kung makikita ninyo mga lods, talagang gumamit na sila dito ng SMD parts. Kung ikumpara ninyo sa THT, mas nakakatipid ng space talaga yung SMD. Kasi makikita ninyo, napakaliit lamang ng mga pyesa ng SMD. Ito naman yung kanyang power transformer. So meron siya ditong division na nakaseparate para sa transformer niya. Ayan. Tapos covered siya ng yung parang ito. Ano ba ito? Metal. May metal case siya dito sa kanyang power transformer. Tapos naman sa back panel niya, ito yung kanyang back panel. So baka may magsabi na naman dyan na yung laman ng ating equalizer is konti lamang yung laman. So ulitin ko, gumamit na ng SMD parts dito yung Broadway, no? Mas maganda gamitin yung SMD kumpara sa mga THT na mga pyesa. So yung disadvantage lamang sa SMD, no, mahirap lang siya na ayusin ng mga technician kung ikumpara sa THT. So yung SMD parts kasi challenge ito para sa mga technician. So sample na lang tayo dito. Hindi ko lang alam mga idol kung yung SMD na ito yung may nakasulat dito na 64K to 64K tapos 100K kung ito ba yung resistor. So kung ikukumpara ninyo sa resistor kasi kung gaano kalaki yung resistor mismo, no, ng mga ganitong value, yung 100K tapos may 64K, makikita ninyo napakaliit lamang. So ganyan yung SMD. So pag SMD yung ginamit talaga sa isang audio processor, talagang makakasave ng space. So dito naman tayo sa usaping sizes niya. Bakit hindi ba Bakit ba hindi na lang nila pinaliitan? So kung paliitan pa ito ng audio company, pangit na yan tingnan mga lods. Dahil talagang ito yung standard size ng mga processor ng mga equalizer, crossover. So para mas maganda siya tingnan pag once na isinama natin sa mga ibang processor, mapa SMD man yan yung gamit or THT na gamit ng mga electronic parts. So ganyan lamang yung opinion ko dito sa size niya, kung bakit na SMD yung ginamit, bakit hindi siya pinalitan. So padaanan lang natin ito mga idol, yung ating mga pyesa dito. Yan yung mga SMD parts niya sa 31 band natin na equalizer dito ng Broadway. Tapos, ito naman yung kanyang likuran. Yan yung kanyang power transformer, yan. Pinakabalot niya, naka-safety siya. Tapos, yung kanyang likuran dito sa back panel niya. So, yan mga ka-sounds, yung ating 231 na equalizer ng Broadway. So mga ka-sounds, hanggang dito na lang muna yung video natin about sa 231 natin na equalizer ng Broadway na ito. Sana may naintindihan kayo sa explanation natin about dito sa SMD at saka THT na mga electronic parts kung gagamitin sa isang audio equipment. So ulitin ko lamang, hindi ako marunong sa electronics, bali nagsa-sound setup lang talaga ako, pero sa pagkukumpuni sa mga identification ng mga electronic parts, mahina ako dyan. So sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload.
Maraming salamat mga kasounds.